Una ho, gusto kong magpasalamat sa inyo on behalf of CTFP dito sa pagdalo ninyo. Ganito yung magandang simulain sa ating bago magpahagi, no, sa pagpaplano, sa lahat-lahat na mangyayari at makakapekto sa sektor ng tricycle. So, nandito po tayo ngayon. Tama na yung sitwasyon noon na kung ano gusto ng City Hall, yun ang masusunod. Ngayon, pakinggan namin kayo at sabay-sabay tayong humanap ng solusyon. Kanya po kami ay nagpatawag na ito'y consultative meeting lamang po. No? Sa ngayon, wala pa po tayong konkretong desisyon na magaganap. Kasi dapat alamin po ng CTFP, alamin ng City Hall, kasama na ang OSD, at lahat ng ahensya, kung ano yung mga problema ninyo at ano yung ugat ng mga problema ninyo. Kasi hindi mo tayo makakapagplano kung hindi natin alam yung ugat ng problema. Kaya po nandito kami ngayon para pakinggan po kayo dito sa ating consultative meeting. Bagamat hindi pa yata kompleto ang ating numero, hinid na rin po namin ang Sapotota noong August 28, yung officers ng Federasyon. At imimit din namin yung iba't ibang quota o magpapatayan sa quota level. Yung po para marinig lahat-lahat, para hindi sa community, para kung ano lang naman gusto nyo, para susunod. So mula ngayon, pakikita natin lahat. Una po yung problema ng koloro. Ito, laging lumalabas ito sa usapan. No? Pangalawa, yung problema ng number coding. Pangatlo, yung traffic. Yan, lalong-lalo na sa bagsakan ng gulay pagkakagaling araw. Tapos yung problema na sa tapat ng Asia Trust, tapat ng Save More. Yan, traffic din po ron. Nandito po ang ating kaibigan na si Councilor Pandulugot. Salikuhan po natin siya ng sarili. Isa pa pong problema, bagamat hindi natin sakop ang kanilang prangkisa, pero kung sila nakakahamba lang ng traffic, sakop na po yan ng City Hall. Yung pong problema ng van, yan, loading and unloading, tapos biglang U-turn. Nakakadagdag problema rin yan. Tapos paradahan sa Mercury Drug sa harap ng Victory Lambert. Number 7, ginagamit na loading and unloading sa harap ng NC. Yan. Ano pa? Meron pa po kayong gusto itagdag? Sige po. Ano pa po ang nakikita niyong problema? Ito po yung meeting ko, consultative meeting. No? Saan pa po? Yes. One way sa Barrera at one way sa Pangaliban, sumasalubong yung iba. Ano pa po? Ano po yun? Kamakap at City Road, ano po ang particular doon? Okay. Walang nagtatraffic sa gitna. Ano pa po? Kanya pa yan po. Sabihin na ninyo, lahat na ng nakikita niyo problema. Yes, sir? Jollibee Bayan, sir. Jollibee Bayan. Ano pa problema nun? Ano ba yun? Yung Jollibee Bayan, kasama ba sa kanya? Yung Chowking. Ano problema sa Chowking? Nagkakatatlong parada. Sige, Chowking. Sa tagiliran ng Chowking siguro. Tagiliran ng Chowking. Ano pa po? Paradahan ng van sa tabi ng Jimco. Ano pa po? Additional. Double parking sa lahat ng highway. Kasama na yung 4 wheels. O tricycle lang. Pati 4 wheels. Ano pa?
Permihan on Wheels, ano pa? South Central, oo nga, South Central. Traffic yan sa umaga, tanghali at hapon. O ano pa po? Heritage. Ayan. Alam niyo dapat ito sa committee level sana tinitake up to, pero hindi na, diretso ito natin para hanapan na natin ng solusyon. Ano pa po problema na nakikita nyo? Ha? Wala na. O, ilan lahat yun? 7 plus. Po sana ng 24 roundabout sa Pabili 7 sir, dahil pagkahapon naging marami ng nagsasalusal po sa vaccine. Implementation ng 24 hours roundabout sa rotonda. Pabili 7 sir. Marami nagsasalusalubo o rotonda. Tama-tama natin kasi Apo Kernel para marinig yung mga problema sa traffic. Tama-tama. Ano pa po problema? Wala na? Okay. Ganito, ano? Ang mga problema rito na nakikita natin, meron dito yung pwede natin solvein agad. Halimbawa, problema ng tricycle franchises, mga ganyan, nasa ating teritoryo yan. Yung problema hindi natin kayang solvein agad. Kasi siguro ito makakailangan ng long range na planning o pangmatagalang solusyon o siguro ito ay hindi natin jurisdiction. Nasa jurisdiction ng ibang ahensya, hindi man natin masosolve ito agad-agad, makakapag-suggest tayo sa mga agencies concerned ng solusyon. Dito, pwede natin grupuin ang problema tricycle, yung under ng executive department o yung under ng ibang offices, halimbawa ng LTFRB, yung problema ng ban. Unang-una, itong usapin ng kolorum. No? Marami nagtatanong dito, kailan ba kayo manghuhuli ng kolorum? At hindi lang yan. Paano ba yung number coding natin? Diba? Ano na nangyari doon? Itong mga ito, usaping purong tricycle talaga ito. Alam naman natin na nung since December 2012, alam nyo, Christmas, tapos mag-election pa, ito na may open secret, wala nang nanghuli. Diba? Ayan. Wala nang nanghuli. At ito naging tuloy-tuloy hanggang ngayon. Wala nang nanghuli. So dahil dyan, maraming nagpuntahan ditong taga-ibang bayan at nabasa na rin. At yung mga number coding, maski na sana bawal, nagtuloy-tuloy na rin sa pagpapasada. Diretso na natin, diretso kasi hanggang 3:30 lang tayo nito. Ngayon, yung problema ng kolorum, dalawa ho kasi yan. Una, yung kolorum na talagang puro kolorum. Ibig sabihin nun, yung kolorum na pagkatinignan mo, walang prangkisa o merong prangkisa pero galing sa ibang bayan. Yan, talagang puro kolorum yan. Ano ba sitwasyon dyan? Itong mga to, kapatid din natin mga Pilipino yan. Nagpupunta sila rito para maghanap buhay. At katulad ninyo, ang rason din nila sa paghanap buhay ay siguro may pinag-aaral, may pinakakain lahat-lahat yan. So, paano natin itrato yan? Ang kolorum, sabi ko kanina dalawa, yun na yung una, madali lang yan huliin yan at bigyan ng tsansa. Huliin kasi unang-una, wala siyang prangkisa. At nakalagay sa ating batas, pag wala kang prangkisa, hindi ka pwede magpasada dito sa Santiago. So, huli. Ang tanong na pangalawa, may pag-asa bang maisyuhan na prangkisa yan? Pwede. Pero dapat, unahin muna natin ang tiga Santiago. Sabi ko nga kanina, ba't mo naman pagbabawalan niya kung meron pa namang available ng franchise, Pilipino rin naman yung mga yan, kaya lang siguro, unahin naman natin ang tiga Santiago. Maliwanag tayo sa usapin nyo. Sa una, yung pangalawang kolorum na tinatawag, ito mabigat. Kayo mismo, alam niyo sa pila ninyo kung sino ang hindi taga Santiago. Ang problema riyan, ito hindi ko alam kung paano natin sosolve ito. Sa totoo lang, yung isa huli lang yan. Pero ito, pangalawang problema,
Ito isang tao, taga-ibang bayan, naglabas siya ng tricycle, ng motor dito sa Santiago, ang ginamit na pangalan ng presidente ng Santiago, taga Santiago. Tama? Punta ka sa motor trade kung saan-saan sa Northwest, taga Santiago yan. Nag-apply ng prangkisa, taga Santiago pa rin. Bakit? Pinsan niya, kapatid niya, kamag-anak niya, o simple, binayaran niya yung taga Santiago niya. So, na-issuehan ng prangkisa. Kayo naman, alam naman ninyo na hindi taga Santiago yan. Diretso na natin, sabi ko nga, saan nag-board niya? O alam niyo rin kung saan nag-board, di ba? Saan ba sa Dubinan ba yun? Tapos sa Caloocan. At di gano'n pa man, yan naman masabi ng legal, may prangkisa yan, tingnan mo, may numero lahat-lahat. Ang problema, ang totoong kwento, naglabas siya ng motor, nag-apply ng prangkisa, na ginamit ang pangalan ng taga Santiago. At nasan siya ngayon? Siya yung driver. Pero sa totoo lang, siya lahat ang may-ari. Kayo man ang lumagay sa katayuan namin, napakahirap solving yan. At yan, hihilingin namin ang inyong suggestion sa pag-search. Hihilingin namin ang inyong mungkahi, dahil napakahirap talaga, maski anong angulo tignan mo, taga Santiago. Pag pinuksan mo yan, buksan mo lahat, ibig sabihin. Otherwise, magiging selective ka at hindi pwede sa batas yung selective implementation. Ang tanong ko nga nun bakit ba naman kasi na-issuehan ng franchise ito? Kasi nag-comply siya sa requirements at isa ron ay clearance mula sa inyong hanay. Pagka walang clearance na galing sa inyong hanay, hindi unang isa na nabigyan ng prangkisa yan. Diba? Sino dapat sisihin? Ayan. Pero huwag na tayo magsisihan, nandiyan na yan eh. Kung baga gatas na nasa baso, natapon na yan. Anong dapat gawin natin? Solusyonan na lang. Andyan na yan eh. Nakakasama mo na rin, nakainuman nyo na rin. Ng Christmas party, nandun na rin yan. Ang hirap talaga ng ganong solusyon. Tapos itatapon nyo sa CTFRB yung problema para solve it. Eh kayo mismo, katabi ninyo yan. Di ba? Nakainuman nyo yan. Pero kayo, ay pustahan tayo. Ayaw nyo sumama na sa inyo. Kanya sa amin yung pinasosol. Sabi naman namin sa CTFRB, problema natin nadatnan yan. Maski hindi natin gawa, lahat tayo magtulong-tulong sa paghahanap ng solusyon. Kailangan natin ang bukahin nyo ron, ha? Doon sa pangalawang klase ng kolor. Yung una, madali lang yan. Reminder ko ano. Ang masama kasi sa loob talaga natin nagpapasada ka, nagbabayad ka, ito kasama mo nagpapasada, hindi nagbabayad. May lugi ka. Diba? So, sabi ko nga, kung may pagkakataon pa, bigyan natin ang tsansa na magkaroon ng prangkisa. Pero, unahin ang tinisansya. Doon sa pangalawang klase ng koloro, doon talaga kami hirap na hirap na solve yan. Kailangan natin ang mungkahin yan. Kumita-kita rin ang maganda-ganda ang mga magta-tricycle. So isipin ninyo, itong number coding na to hindi gawa ng CTFRB lang, kundi ito ay para sa kabutihan ninyo lahat. May rason kung bakit may number coding. Yun naman ay patutupad doon, walang rason kung bakit hindi may patupad uli ngayon. Bakit? Kaya kung kami lang, gusto namin, dahil magpasada lahat kayo, kaya lang, ano naman yung kita ninyo? Yun nga, ginawa para sa inyo. Sana huwag nyo mamasamain na manghuli-uli tayo sa number coding. Okay ba sa inyo manghuli sa number coding o pababayan na lang natin? Manghuli na lang. Kasi ganito yan, kung ayaw nyo na manghuli ng number coding, ditanggalin na natin. Di ba? Kaya lang, kako kayong kita naman ninyo. Sayang din naman. Okay? So, lalagyan natin yan. Number coding. Balik tayo sa dati. Sino may gustong yun dati? Matupad ang number coding. Taas nga kamay. Okay, so yun natin gusto tayo. Wala pa rin. Talagang walang practice. Okay kayo ron? Ulit lang doon. Yung may practice, ayun, kailangan natin ang mungkahin ninyo.
Traffic, ito po ay makikipag-koordinasyon tayo sa ahensya na in charge sa traffic. Ito po yung Executive Department ng ating pamahalaan. Traffic sa harap ng United Asia Branch, Save More. Itong problema ng van, loading and unloading, makikipag-koordinasyon po tayo sa ahensya na in charge dito. Ang van po kasi ganito, may prangkisa yan eh. Pero nagbibigay dyan, LTFRB, hindi po CTFRB. National Agency po ito, LTFRB. Ngayon, ang prangkisa ay maaaring pwede siya ma-pick up, pwedeng hindi siya allowed na ma-pick up. Pagka ang prangkisa binigay sa van ay garage to terminal, hindi pwedeng ma-pick up yan. Ibig sabihin, terminal to terminal. Pagka na-pick up yan, pwedeng huliin yan, pero ang manguhuli dyan ay LTFRB kasi may violation sa kanyang prangkisa. Ang tanong, pagka ba na-pick up yan, bukod sa LTFRB, pwede rin maghuliin yan ng ibang ahensya. Nandito na rin po ang ating isa pang konsihan, si Councilor X Alvarez. So matuloy ko lang, pwede bang huliin yan ng ibang ahensya? Katulad halimbawa ng Executive Department dito sa City Hall, pwede ba natin huliin yan? Pwede kung nakakahambalan yan sa trapiko. Di ba? Meron yung talagang bagal-bagal, humihinto, bawa, oops, baka no parking pa pinaghintuan niya yan. For as long na meron siyang violation, nag-violate ng isang ordinansa natin, pwede natin huliin. Pero ako nga, kung halimbawa na-pick up siya dyan sa labas, hindi naman no parking, hindi naman bawal na nakahambalan, pwede pa rin siya mahuli, pero LTFRB na nanguhuli. Ganun pa man, itong mga violation ng mga to, yung sa vans, gagawin po tayo ng isang request sa LTFRB para mahuli din sila dahil sa violation ng kanilang prangkisa. Para lahat sa Mercury Drug in front of Victory Lumber, ito rin po, i-coordinate din po natin yan. I-take up siguro natin ito minsan, no? Itong mga paradahan, traffic, yan. I-take up natin yan minsan. Meeting lang pala ito. Ginagamit na loading sa harap ng UNC, traffic din yan, traffic problem. Ano? One way sa Panganiban, traffic problem. Walang traffic officer. Mas maganda pang Alagang ano to, hindi to traffic problem. apply. Problema sa traffic officer to. Magpapadagdag po tayo ng person. Nandito na po ating kaibigan si Councilor Vinci Agabao. Pack up na ako. Pack up na ako. Okay. Meeting naman Traffic sa Jollibee Bayan, paradahan ng van sa harap ng Jimco. Ito po yung mga usapin traffic mo rin, double parking, traffic sa South Central, 24-hour implementation ng rotonda. Meron bang isa pa na dinagdag dito? Overloading. Ito pong overloading ay usaping practice rin, so pwede po nating huliin, dire-diretso yan, coming from the city of Pampi. Ngayon, bukod dito, siguro narinig nyo na rin yung panggabing security pass na pinaplano po natin yan. Liliwanagin ko po yan. Sabi kasi nila, ito ba special franchise para sa Color Room? Hindi po. Hindi po yan usaping prangkisa. Nangyari na po yan dito sa atin. Ginawa na yan. 1998 yata, anong sistema? Meron tayong mga outpost, police outpost at depots outpost dyan. Maglalagay po tayo doon ng logbook at maglalagan tayo ng ID. Lahat na pumapasada sa gabi, kay may prangkisa o wala, hindi ito toleration ng prangkisa. Ulitin ko. Lahat ng pagpapasada ng gabi, koloro o may prangkisa, kinakailangan magpatala doon sa logbook. Pagkatapos siya isulat yung pangalan niya, bibigyan siya ng ID. Gabi lang po ito, 7 o'clock hanggang madaling araw o hanggang mag-umaga.
Tapos, gagamitin niya yun habang nagpapasada siya sa gabi para nang sa ganon, kung may spot inspection at may naisakay kayong holdapan, madaling makita. Security na rin pati ng mga sumasakay. Para kung walang ID, hindi na dapat sumakay ang pasahero dyan. At isa pa, ito po, ID na to, ito pong security pass na to, wala kayong babayaran. Libre yan. Kasi isolin yung ID, akin na magahan. Bakit gano'n? Bakit gano'n? Kasi yung problema ng prangkisa, sinusolve pa rin natin. Pero itong problema kung agad-agad, hindi mo na pwedeng i-postpone ito ng matagal-tagal. So, kung mangyayari sa dulo, bawal lahat ng kolorong, di bawal lahat yan. But in the meantime, lahat mo na nagpapasada, ay dihan natin sa gabi. At isusurrender nila sa umaga. Ito po'y madali ang solusyon para sa peace and order. At inuulit ko, hindi ito usaping prangkisa. Okay? Ngayon, may nagtatanong din, magdadagdag daw ba ng prangkisa? Ang sagot natin dyan, nagpa-inventory po tayo, ilan ba ang authorized na prangkisa may issue na CTFRB? 6,000 na prangkisa. Nagpa-inventory tayo para makita kung ilan ang naka-issue, ilan ang active, ilan ang expired, lahat. Kanya kung mapapansin ninyo, stop muna ang new franchises, pero magbubukas na po tayo dyan, no? May hearing na tayo ongoing. Pero yung renewal, change unit, confirmation para sa rehistro, tuloy-tuloy po yun, hindi po yung na-stop. Tuloy-tuloy po yun. New franchises na, pero magbubukas na po yun. Para lang makita natin yung numero. At hinihiling ko rin sa inyo na bago pagkahulihan, kayo na umayos ng hanay ninyo. Kung nakikita niyo talagang yung parada ninyo, disbalingado, kayo na mag-ayos. Ayusin nyo na. Huwag na natin hintay magkahulihan. Okay? Lahat ho ng benepisyo ibibigay ng administrasyon sa inyo. Mabait ang ating mayor. Samantalahin natin yan. Hindi siya kontra tricycle. O siyempre, mabait din ako. Pero ito naman ang inihiling namin sa inyo. Bilang kapalit, no? Andiyan pa yung annual fee, no? Ay sa totoo lang, pinail ko po yun, ako'y councilor pa. Nung natapos ang eleksyon, pinail ko yan, pangako yan eh. Ipapail ko agad. Ito sistema, hindi na kami nagkakorum. Hindi na kami nagkakorum, tinaputan na ng bagong city council, 8 city council, na-refile na po yan. Na-refile na po yan, at iti-take up na po na sa gulinan yan. Okay, babawasan po natin yan, yung annual fee ninyo. At doon sa pagbabawas na yun, mamukonsulta po kayo. Hindi po ito una at huli nating pagkikita. From time to time, makikinig po kami sa inyo para yung problema nyo sa kanya, direkta ninyong sabihin sa amin. Sabi ko na, tama na yung panahon na kung ano gusto na si Chol, yun na yun. Pakikinggan po muna namin kayo. Sa usaping trapiko, nandito po ang ating minamahal na hepe po ng Post D, si Captain Ferrer, at kasalukuyan po nilang inaaral. Base po sa aming pag-uusap, kasalukuyan nilang pinag-aaralan kung ano yung magandang flow ng traffic, ano ang magandang sistema. No? At isa nga po yan, lumilitaw, mas maganda kung ipatupad siguro natin yung matagal nang nakabinbin ng plano na stoplight. Meron po kasi doon eh, kaya lang problema. Hindi na umalis ang drawing board yung stoplight na yun. Eh may punto naman, hindi ko alam kung bakit. Ito na yung panahon siguro, no? Tamang panahon para magkaroon tayo. Paano yung magiging flow? Pero sabi ko nga sa inyo, lahat ng tolerance, no? Lahat ng pwedeng ibigay sa inyo. Yun nga, yung pagbaba, usaping pagbaba ng annual fee, kino-consider natin yan. Pero ang kapalit niyan, disiplina mula sa inyo. Lalong-lalo na nakikita nyo yung selecting passengers. Naku, may hinihiring na po kami riyan. Selecting passengers, yan ang mabili sa mga violation eh. Selecting passenger, overcharging, at ano pa isa? Tatlo yan. Yung fine ng 500 yung isa naman cancellation ng franchise. Kaya, pagkapuso po kayo sa inyo, no, meron namang konsiderasyon yan, pero
lista niya. Sabi nung tricycle driver, 30. O, kayo ba naman nakakita ro? 30, sabi. Ito pa pasero, siya na nagsabi ng konsiderasyon agad-agad. 20, sabi na niya. Hindi 30, sabi ng tricycle driver. Ito matindi. At testigo ng pasahero, taga-toda rin doon sa kanila. So, nahirin na po namin yun, may desisyon na, ibababa na lang. Hindi na doon tayo dapat lumayo. Ako nga, ayaw ko isakay. Last week, sabi niya sa akin, number 53, 0053, pinahanap ko na kung sino yun. Kung makilala na niya, sabihin niya sa akin. Dilaw na tricycle na kulay doon eh. Saan ba dilaw? Yan na ano. Nabenta na. Kanino nabenta? Yung driver o, gumagano sa akin eh. Bistro, tingin, mapahanap natin. Nabenta na rin daw yata niya. Nabenta na rin niya. Ay, makikita natin. Ayaw ko isakay. Ito nga si Councilor Panto, nag-meeting kami hapon. Ako rin, sabi, ayaw ko isakay. Okay. Meron pa po tayong concern bago po natin bigyan ng pagkakataon ng ating mga kasamahan ng magsalita rito. Ano po suggestion nyo nga pala sa Coloro? Sige, lapit na lang. Kaya na, may na isa. Yung Coloro naman hindi yung walang number, madali lang yun, huli ng katapaton. Ang sinasabi ko, paano yung Coloro na ang pangalan ng tricycle, Santiago, dito sa practice sa Santiago rin, pero alam naman ninyo, hindi tiga Santiago. Nandito rin po ang ating kasama si Councilor Randy. Ayan po. Sige, ano po yung pa? Okay. Hi. Sabihin po ninyo kung meron kayong napupusuhan sumagot dito. Vice, yung Coloro, dapat tuloy-tuloy po yun. Alin puro, walang Tuloy yung huli para may patupad ng gusto yung number coding. Kasi unang-una, huliin niyo yung number coding sa salita yung driver. Bakit kadaming Coloro hindi nyo paunahin yun? Okay. Paano po yung Coloro na yun yung walang numero ha? Paano naman yung may prangkisa na hindi naman siya tiga Santiago? Ano sa tingin niyo? Paano gagawin natin doon? Anong bukahin ninyo? Kasamahan ninyo yun. Nakainuman ninyo ng matador mong Christmas yun. Ayan na lang muna. Sige. So, yun. Pakinggan po natin yung bukahin. Take note natin yan. Kukunin natin yung consensus. Siguro maganda isang araw maglarga kami ng survey form para makuha. No? Para pag may nagtanong later, bakit ganito naging desisyon? Ito, makuha ang survey sa mga Santiago. Ito na lang. Di ba? Isa pa pala na hindi natin natikan dito, yung usapin ng pagtitinda at pagsasanla ng prangkisa. Yan. Anong epekto kasi dito? Sabi nung iba kasi, ay, bakit naman kayo bawal ang magtinda, bawal ang pagsanla, emergency fund namin yan. Diba? Sige, nandiyan na yan. Kaya tayo nga tinatanong namin kayo, kung i-allow natin, sige, tanggalin natin yung nandun sa batas natin. Tanggalin natin. Kasi, nandun, bawal. Hindi naman natin kaya patupad dahil ayaw naman ng ibang sumunod. Tanggalin na lang natin. Diba? Pero, ano ba kasi nagiging epekto nito? Yung pagtitinda o pagsasanla. Pagka sinanla mo o itininda mo, tama, nagkaroon ka ng pondo.
Pero ito na nga yung epekto. Maraming taga Santiago ang nagtinda ng prangkisa. Nasaan sila ngayon? Nabili sila ng hindi taga Santiago at na-issuehan sila ng prangkisa. Transfer lang yan eh. Tapos magre-reklamo tayo ngayon. Diba? Harapin natin yung katotohanan ngayon. Bakit ba nandito yung mga yan? Paano nila nabili? Transfer, karamihan. Waiver, assignment, deed of sale, deed of donation. Kaya sila nandito ngayon. Kasi hindi naigalang yung batas. Pero kung sana pinawalan mo, ay puro-puro tiga Santiago nandito. Yun yung isang epekto. Pangalawa, sa Sanla, ganun rin sa benta, magkano ba yung franchise? Alam niyo ba? 2,470 lang. Magkano bilihan ngayon? 15,000. Paakyat na sa 16,000. Mag-i-18 na yan. Bakit? Si Juan, nabili niya ng 2,500. Binenta ko isinanla 3,500. Binenta ko isinanla 4,500. Tumaas ng tumaas. Ngayon, magkano ang ongoing rate? 15,000. Bigyan niyo na 5 taon yan. 20,000 na yan. Bigyan niyo ng 10 taon yan. 25,000 na yan. 30,000 na yan. Sino makakabili? Hindi na kaya ng tiga Santiago yan. Pero ang realidad, yung taga-ibang bayan sa gusto nila magpasada rito, dadalhin pa rin nila yan. Yun ang pangmatagalan ng epekto nun. Kaya pag-isipan nyo mabuti. Hihingin namin ang inyong opinion. Kasi kung iaalaw natin, para naman walang sumamano, di sige, tanggalin na lang natin yung prohibition. Pero isipin nyo yung sinasabi namin dito sa CTFRB. Ito, sa hanay namin. Alam natin yung magtinda o magsanla, ano sa amin? Di ba? Tumutupad lang naman kami sa tungkulin namin. Nandun sa batas kasi. Pero kung hindi kaya ipatupad yan, dahil ayaw ng karamihan, pues, tanggalin natin yan. Sino kawawa sa dulo? Tumataas at tumataas yung prangkisa yan. Dumadami ng dumadami ang hindi taga Santiago dahil alaw ang nagtinda magbenta. Maski na pinagbabawal na. Ang ginagawa tama sana, maski na pinagbabawal na. So pag-isipan niyo mo. Meron pang suhestyon sa panahon to o sa susunod na lang makikita natin. Yes, ako nga sa. Hapon po. Presidente Morales na. Tungkol po sa pagsasala po busy ng mga franchise. Kasi hindi po maiwasan. Karamihan po dito sa mga kasama ko, nagpapaaral ng high school at kolehiyo. Yung mga iba, siyempre, gusto mo makapag-aral ng maganda sa private school. Lasalet High School, Lasalet College, ganyan. Panandalihan kasi kung pwede eh. Halimbawa, kinabukasan kailangan ng tuition yung pabayaran sa eskwelahan. So, nagkataon mo lang wala. Automatic, FTOP. Kay Kalahi, kay Freedom, yun ang kalimitang problema po ng tricycle driver. Kasi, lumiliit po ng lumiliit ang kita ng tricycle driver sa kadahilanan ng problema kasi traffic. Halimbawa lang natin ang Rizal. Punong-puno ang tricycle pagbaba ng palengke. Pero pagdating ka sa NC, North Central, traffic na yan. So, nung makaabot ni palengke, nung makaabot ni Sigurado na Paraná, tulad sa Rizal, awanin na ako di pasayro. So, ang tricycle driver, ako sa patalim din dito sa ang nangyari lang po kasi minsan sa mga irresponsible mga kagaya ng tricycle driver, kaya naiilit yung mga franchise nila. Masakit pang sabihin sa ating mga ibang tricycle driver, may mga issue kasi hindi naman ginagamit sa tamang pinupuntahan yung pinagsasanlaan, hindi naman pinaipupunta sa pamilya, kundi sa bisyo. So, ang suggestion mo lang po sana, bago po natin tanggalin yung prohibition yun, tignan mo po sana natin ang kalagayan ng tricycle.
Ganito po kasi, kaya nasabi natin yan, para kung hindi nila natin kaya sundin, hindi na ganyan na lang. Ha? Yan na lang. Pero may kakoneksyon po kasi yan, may kakabit yan ng provision. Pagka hindi natin talaga gusto yung prohibition na yun, bawal magtinda, bawal magsala, ditanggalin na lang natin sa batas natin, di ba? Kasi nandun yan. Pero pag tinanggal mo yun, okay. Doon nga ako sa pawn shop, pinamibili ka pensil. Pagka binenta ng pawn shop niya sa hindi tigasantiyan, obligadong i-honor natin yan. Diba? Ibig sabihin, pag tinanggal mo yung pagbabawal ng pagtitinda o pagsasanla, go signal yun na pwede nang pumasok ang sino mang nakabili na hindi tigasantiyan. Isipin niyo yun talaga epekto yun. Hindi maiwasan yan. Kasi allowed naman eh. So, pag-isipan natin mabuti yun. Di ba? Iuwi natin yun. Tapos himay-himayin natin, suriin natin. Di ba? Ako, naipit ako. Sige, sinanda ko. Sige, hindi ako nakabayad. Nainit yan. Nabili yan ng Tagaramon. Ito Tagaramon ngayon. Pumunta sa CTFRP. Transfer. Yun, ano namin yan. Kasi nga, allowed naman magtinda. Allowed naman magsanla. And the purpose na tinda lang sa kanya. Yun po ang pangmatagalang epekto niya. Dapat po siguro yun, magkaroon po siguro ng coordination sa opisina po ninyo at sa mga institution na nagsasanla para pag may bibili ng halimbawa may magbebenta sila ng franchise, i-coordinate po nila sa inyo. Ito ay aprobahan ba, bibilihin ng ganitong tao, taga saan siya. At least para hindi ay yung tao, taga Santiago siya o ano. Then pag taga Santiago, okay, pwede ibenta. Yung siguro sa suggestion. Ganun din. Ginawa na po namin yan. Actually, pinasabihan ko din mga nagsasadya, 5 yata yun dito. No? I-slow down na kayo habang wala pa kami panis dito sa kanila. Paano kung taga Santiago ako na lang? Ililimit na lang natin. Yung magandang na palabas na yan. Pero naimukahin lang po yung namin yan. Paano kung ililimit nyo na lang sa taga Santiago? No? Ipitin lang. Alam niyo, sagot nila, kung may tumawad na mas mataas na hindi taga Santiago, natural, bibigyan natin sa kanila. Magpalit-palit man tayo ng sitwasyon nila, ganoon din siguro desisyon ninyo. Yun talaga hindi natin control yun. Negosyo na nila yun. Anyway, yung pagsasanlaw, pagtitinda, hindi muna natin tutulturan yan. Kung konsultahin natin bawat toda, siguro mas maganda kung written. No? May survey form tayo, ano gusto mo, para later on, ito nanalo, pakita natin bid-record. Okay? So, nasabi ko na yung mga issues, bigyan naman po natin ng, may katanungan pa po para sa akin, para bigyan naman natin ng pagkakataon ng councilors. Alam po nila ito, mabilis na meeting ito kasi alam namin ng 3 o'clock, 3:30 dapat nakapasa akin. Kaysa mag-extend tayo, mas maganda ulitin na lang natin para matumasak ang vision. Wala na po katanungan, so ipapasa ko po ang mikropono sa chairman po ng Committee on Utilities, si Councilor Arlene Alvarez. Maraming salamat, Vice. I hope hindi ako napaumanhin muna sa chairman ng CTFRP sa pagiging late. Pasensya na po, Vice, pero nagawa ko na po yung isang assignment na pinagagawa ko, kaya ako nahuli. Maui agad. Anyways, magandang tanghali po sa inyong lahat. Sadyang masagamot ho yung problema ng nasa tricycle industry. Nababayaan ko lang po bumigot ang aking kaisipan. I am thinking aloud. No? Sa totoo ho, yung 6,000 tricycle na itinakda na yun yung limitation natin ay mukhang masyadong marami. Di ba? At nag-iisip ako, Vice, kasi kaya din sadyang matraffic ay dahil sadyang napakaraming tricycle. Aminin natin yung realidad
Masyadong marami na ang tricycle. Actually, napapaisip po ako kung magbawas kaya tayo ng prangkisa. Yung mag-e-end ng kanilang franchise, maaga-aga ng masabihan na mag-change na rin ng business. Pero malaking sugal ho yun kung may alternatibong hanap buhay na may i-offer sana. Kasi ano po yung saysay ng hanap buhay kung palugi. Pero kung marami pa rin ang gusto mag-tricycle, ibig sabihin hindi pa ho kayo nalulugi. Ang iniiwasan natin, yung marami kayong kakumpetensya. At ang isang nakikita natin kakumpetensya na humahati ng kita natin ay ang mga kolorum. Hindi ho ba? Kaya nga ho, may isang pinag-iisipang panukala, kung kayo mo ay sasang-ayon, kung pwede yung mga kolorum ay ilimit na natin, bigyan natin ng panggabi permiso na maghanap buhay. Parang panggabi lang sila. Hindi sila pwede sa araw. Para naman ho, hindi naman tayo masyado mabalasik sa ating mga kababayan. Kaya kung ilan ba ang payag dito na magbigay tayo ng permit sa mga kolorum sa gabi? Pakitaso ang kamay. Magbigay tayo ng permiso sa kanila na maghanap buhay. Pakibilang sis, tapos ikumpara natin sa bilang. Para ho sa gayon, pag sinabi natin hulihin ng kolorum sa araw, may pamalit tayo. Hindi sila pwede sa araw. Sa gabi lang sila makakapaghanap buhay. Iyon po. Taga Santiago lang po. Hindi ko tayo papayag ng kolorum na tagalabas. Huhulihin po yan talaga. So, pakitaso ang kamay para mapagkumpara ho natin sa bilang. Ilan ang nandito at ilan ang pumayag na magkaroon ng permit sa gabi ang mga kolorum. Kaya binibilang lang po. Nabilang na? Picture na lang din natin. Apo, kung meron tayong documentor dito. Picture na nagsasabi. Okay. Paki-document. Ayan, pipicturean. Ang tanong ko dyan, para ko meron tayong pruweba, ha? Ang pruweba. Sino ang nagsasabi? Bigyan natin ng pahintulot, magmasada, maghanap buhay sa gabi ang mga kolorum. Pakitaso ang kamay. Okay, pwede yung pakibaba. Sino ang nagsasabi magkaroon na tayo ng operation ng kolorum sa araw? Para wala ng kolorum sa araw. Pakitaso ang kamay. Kung gusto niyong burahin natin ang kolorum sa araw. Ayan, mas marami na naman po ang panawagan. Ay, gusto ko po i-acknowledge ang presence po ng ating Colonel Oscar Ferrer. Salamat po, pakibaba. Nakilala niyo na po ba yung pong ating, pwede yung tumayo, siya po si Colonel Oscar Ferrer. Siya po ang head ng POSD. Sila ho ang magpapatupad ng ating ordinansa. No? Kaya nandito ho siya. Siguro ho mamaya mabigyan natin siya ng chance. So, isa pa ho sa ipapanukala kong gawin ng konseho ay bigyan natin ng mas mataas na awareness ang taong bayan. Una, halimbawa, sa unang linggo, i-define natin ang kolorum. Ang kolorum, ang mga tricycle na kolorum ay ang mga tricycle na walang prangkisa o pahintulot na mamasada sa lungsod ng Santiago. Wala silang plate number mula sa CTFRB. Sa isang linggo, yun yung ikakalat natin ng mga tarpaulin para sa awareness. Pangalawang linggo, ang panukala, panawagan sa taong bayan, makipagtulungan sa ating pamahalaan, huwag tayong sumakay sa kolorum. Para sa ganung paraan, ang mga taong bayan, ako po ganun ako, pasensya yung kolorum, pero hindi ko po pwedeng sakyan ang kolorum.
istorya ng tricycle. Pero pag kayo ho ay siya magpapasimuno ng pamimili ng pasahero, pagcha-charge ng doble, triple, asahan nun ninyo, sasama rin ang loob ng mga tao, maaaring magsumbong din po. At isa pa, ang mga sumasakay naman po sa tricycle, walang sariling sasakyan. Kaya sana ho, huwag po tayo mag-demand ng sobra. Ho, may larawan ho dito, kanina ho papunta ako dito, may picture din ako. Mag-iipon po tayo. Papatawag po natin itong may plate number 4364. Malas niya. Magiging ebidensya po ito sa lahat ng discussions. Nakita niyo ho, tricycle tinubuan ng tao. Ayan. San Jose po ito? Ala kayo. Ayan. Ayan, no? Pag-uusapan daw dahil pag daw, kaya lang kasi ito sinusuko natin sa delikado ang tao eh. Walang excuse po ito eh. O, tatlong biyahe. Tatlong biyahe na ito. Loaded. Loaded na loaded siya. Yes po. Okay, sige po. Salamat po sa suggestion. Ano? Ang mga bata, minsan silang adventurous. Ayaw maghiwa-hiwalay. Pero sabi ko nga po, sino ho ang mas may edad? Sino ang mas nasa tamang pag-iisip? Yung kabataan o kayo po? Sila na lang ang maging driver. Mapahama kayo mananagot. Di ba? Huwag tayong pasusunodin ng mga bata kung sila ay mali. Di ba? Magpalit na po kayo ng posisyon. Kasi pag sila na aksidente, bibirong damage. Pero tama kayo, makikipag-ugnayan po tayo sa mga paaralan para mismo ang mga gwardya ay tumulong na tamang bilang lang ang sasakay. Okay, so yun lang po. Marami tayong gagawin, sa totoo lang po. Pero pag-iusap po ulit, yung sinasabi ko kanina, sana ko disiplina yung doon tayo makilala sa lungsod ng Santiago. Hindi po ba kayo mismo sinasabi ninyo, ba't sa Kawayan maayos? Ba't sa Kawayan maayos? Ibig ba sabihin, mas may disiplina sila? Oh, ayan, pumapayag na si Kuya. Oo daw, kasi yung mga tricycle drivers dito matitigas ang ulo. Ayan, so usapin mo ng padrino. O, ang batas ay batas. O, ito po, i-rewind namin sa inyo pag may nahuli ha. Okay, so maraming salamat po. Constantly makikipag-ugnayan po kami sa inyo. Maraming salamat, magandang hapon po. Pinagalan po ng ating Vice Mayor Attorney June Cabugana, si Ma'am Honorable Arlene Alvarez Reyes. Kasama rin po natin si Honorable Councilor Hex Alvarez at Honorable Councilor BG Agabao. Alam niyo po, bago po itong consultation na po, teka po muna pala, magpapasalamat nga po pala ako personal nung nakaraang eleksyon. Malaking tulong po ang ginawa niyo sa amin. Maraming salamat po. Ito po yung personal na pasasalamat at nakaharap ko na po kayo. May mga araw pang darating para doon. Alam niyo po, bago pa po itong consultation na to, nagkakandak na po ng meeting ang ating chairman, si Ma'am Arlene, tungkol sa sitwasyon ng mga tungkol po sa sitwasyon nyo, yung kalagayan po ng inyong hanap buhay. Lahat po ng aming tinitingnan ay para po sa kabutihan nyo. Wala po kaming bagay na gagawin na magiging laban sa kalooban nyo. May mga, alam ko po may isang sitwasyon na may nabagay kasi si Ma'am Arlene kanina tungkol sa Kawayan City. Parang sakali man din po ng mga kasamahan natin. Kasi may pwesto po ako sa sentro eh. Nakikita ko po, dapat sana minsan ang tricycle sabi nila. Sa Kawayan po kasi,
Gusto niya na mag-U-turn, eh maraming sasakyan. Tapos biglang may dumarating sa may, kumbaga, going south siya, galing north naman, going north, yun ang nakapulot. Alam niyo, may kasalanan din po yung mananakay doon. Dapat sana, nung tinawag niya yung tricycle, yun sana ang sakay niya. Kayo po, tatanungin ko kayo. Kung kayo yung tricycle driver, nandatapat po, kung alam niyo na may tinawag na siya. Normally po, sinasakay niyo, di ba? Kinakalaban niyo rin po yung mga kasama niyo. Tatanungin ko po kayo, ano po ang solusyon niyo doon? Eh, gusto po sumagot? Yung passenger, talagang maintindihan ko yan eh. Mag-u-turn pa, tagal. Eto na, tuloy na sa tapat ko eh. Kaso may nakita sa nung una naman bakante, yun yung tinawag niya. Yung ba, dapat bigyan din natin ng solusyon? Wala. So, okay lang sa inyo yung mga bagay na yun. Kasi hindi mo na isakay, kasi wala ka pang pagkakataon na makapunta sa kanya. Eh, naawa naman ako doon sa Minara. Okay na yan, magbibigay na rin. Sige. Kaya nga po, hindi ko na rin pahangabain. Lahat po yung mga nabanggit nila mamahalin ay napag-usapan na namin yung lahat ng mga nakaraang linggo para sa kalagayan niyo po yan. Bibigyan po namin lahat ng pansin, yung solusyon, pati doon sa mga koloro at yung mga pagsasanla. Kanina po, dito sa table, nag-uusap din kami ni Vice. Naiintindihan po namin yung sitwasyon ng katulad na pinaliwanag ni Pres Marsan, yung walang punctuation. Yan ho yung isang bibigyan namin ng pansin. Pag-uusapan natin kung paano naman tayo magkaroon ng isang magandang, kung paano tayo makadiscover ng isang magandang financing o kooperatiba. Dati po yata may kooperatiba kayo na nakakapakutang kayo. Wala po. Walang humahawak doon. Isa po yan sa bibigyan natin ng pansin at titignan. Okay, bibigay ko lang po yung pagkakataon kay sino mauna? Yung naunang dumating. Si Councilor Alvarez. Maraming pong salamat. Bago po lahat, binabati ko rin po ang aming Chairman at Vice Mayor, Presiding Officer na si Vice Mayor Regine Cabugana, ang aming mga kamag-anak na Majority Floor Leader at syempre Chairman din po ng syempre po ating Chairperson sa Public Utilities and Transportation, si Arlene Alvarez, syempre San Vinci, Councilor Vinci Agabao, at syempre si Baring Pandong. Nakasama ko rin sa kampanya paminsan-minsan nung kami nagkikita, mga Christmas party po din dyan. Bago po lahat, nais ko po sana magpasalamat po sa inyong lahat sapagkat marami po sa inyo, kung hindi dahil sa inyong suporta, sa inyong tulong at tiwala po, wala po ako dito ngayon na handa naman po magsilbi ng para totoo. Hindi na rin po ako magsasata ng matagal. Basta kung ano din po sinabi nung kampanya, maasahan po itutupad po yun. Dahil naniniwala kami, ako po, lalo po ako, na kung hindi po kayo kasama, kapit-bisig na patungo po sa likas kaya progreso, hindi po uunlad ang Santiago City. Kaya nakasalali po ang cooperation natin ng gobyerno sa mga asosasyon, sa mga tricycle driver at responsibilidad ng lahat. Maraming pong salamat. Mabuhay po kayo lahat. Thank you, Manong Hex. Unang-una po ay nais ko pong batiin ng ating Vice Mayor, Manong Jude, Tita Arlene, Kuya Pandong, and of course, ang aking pinsan po, Manong Hex. Sa inyo pong lahat, magandang hapon. Kukunin ko na rin po yung pagkakataon na ito upang mapagpasalamat po sa inyong lahat sapagkat kasama ko kayo na tumupad sa pangarap ng inyong kaibigan na si Vinci Agabao na mapaglingkod po sa inyo at makatungtong po sa konseho. Kung ano man po yung mga napag-usapan natin dito, sana po isa puso natin. Lalo-lalo po yung mga ganitong pagkakataon na meron po tayong mga dialogue. Alam niyo naman po ang inyong mga hinalal, ang mga opisyal dito sa lungsod ng Santiago ay naaayon sa batas lagi ang pagpapatupad. Kaya ho bilang mga tricycle driver ho at naghahanap buhay dito sa lungsod ng Santiago, sana ho ay makiisa kayo sa pagpapatupad ng mga batas
irespeto ang batas, lalong-lalo po yung mga implementing officers in charge. Bago ko po tapusin ang aking pananalita ay may isa lamang po akong concern. At noon pa ho nung SK chairman po ako, may na-encounter na rin po akong konting problema sa Vice President po, sa members po ng Sangguniang Paglusot, at sa inyo pong lahat na umattend po ngayong hapon. Pagkaupo po, inalam ko na po agad yung sitwasyon sa bakit po napakatuloy ng traffic po sa Santiago. So, may nadidinig po ako na komentaryo. Sabi niya, bakit ang kawayan successful? Tinagpunta po ako sa kawayan, sinilip ko po, tinignan ko. Pumunta po ako doon sa office nila, sa Poso. In-interview ko po si Mr. Antonio Del Mundo. Inalam ko, meron po silang mga ipinatutupad na one way po. Nabanggit na nga po yun. So, nag-iikot-ikot din po rin sa sentro, sa pinag-aaralan ko. Mapapansin ninyo na may mga meron pong lane separator na ini-install po yung mga members ko po ng Luis Gao. Nandun po ako sa may Metro Bank po, ito sa 116. Ang sabi sa akin, yung mga nagkakaroon po na tricycle na pinagmumula ng kaso. Dinagdagan po yung lane separator. Ano po. Tsaka binagdayan ko po magmula alas 6 ng umaga hanggang alas 8. Aba, gumanda po. Ano po masasabi niyo ron? Sa may, sa may Metro Bank, punta po sa dinagdagan po ng lane separator kasi pumapasok po tapos maiksi na talaga. Nagsi-shortcut po, nagkakasalubungan. So, hinabahan po ganun. O, yun po yung naging observation ko. Pagkatapos dito po sa NC, meron naman po kami experiment. Yung mga ginagawa po namin, pag kami nakikita po kayo, maaari lamang po sana, yung mga pinatutupad po ng mga members po ng DPOS, pakiusap lang po. Kasi pinag-aaralan po yung experiment, talagang hindi po masolve, napakahirap eh. Kasi nga po dahil sa ibang mga tricycle na ayaw naman pong sumunod. So, mapapasin niyo po, dati tinanggal na po yung mga lane separator eh. Dinadahan-dahan po namin ibinabalik, pinag-aaralan po namin kung paano masusol. Katulad po yung nasa NC, meron po yung tricycle unloading, may tali po na ganyan. Hinihingan po ng feedback yung mga kasamahan ko po, nagkakandak ng implementation. Sir, sabi niya, magmula sa tulay sa papunta rito, sabi niya, pwede. Pero pagdating dito ikaw sa kanan, meron may mga tindahan na po doon na maharangan yung kanilang paninda. So, mapapasin po ninyo na may mga changes, may mga ini-implement po yung mga members po ng DPOS. Ang hiling ko lang po sa atin po ngayon, mga operators po, mga driver, pakisama lang po, pakisama. At lubhang akala ko sa Mindanao na ako mapapalaban. Dito pala sa Santiago, mapapalaban pala ako sa traffic. Sabi ko, tapos na ako sa Mindanao, dito na naman ako, ipaglaban na pala ito. Traffic na pala ito. Mas mahirap pala ito sa laban. Mas mahirap pala ito ang traffic. Subli kayo ang isang lungsod dito Colorum. Yung Colorum na mayroong isa. Ang gagawin po natin doon, pag nag-apply, i-background investigation natin. Oras na saan nagpay-peso, nagagawin sa pitar na nga papel, automatic nga saan ka makala iti prangisa. Kaya lang, pag-asayo ako ng district president, saan tayo kuma nga itikan district clearance, nagigay tagarwar. Kaya katugtugin tayo, nagiti barangay chairman tayo, na
Tapos, isang solusyon dyan ay paglalagla po ang CTFRB ng survey form. At pinakikiusap ko po sa inyo, sagutin natin yun ng yung honest na sagot talaga natin. Doon po kasi natin ulit mula po sa ganitong mga usapan, meeting, sa survey form, doon po tayo kumuha ng isang mabuting desisyon. Kasi dapat talaga mapakinggan muna natin lahat. Kanya kung titignan niyo